Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Sa araw na to, samahan niyo po ako kung saan dalawang araw na magkasunod tayong nagpagsapalaran sa dagat dahil kakatapos lang ng bagyo. Kailangan nating maghanap kung makadilinsya man lang sa panggastos natin sa araw-araw. Kaya sa araw na to, samahan niyo po ako. Let's go! Pili natin na may ulam. Yun, sana ipagpalain tayo ng Panginoon sa araw na to, gabayan. Yung may kalakasan pa yung hangin pero sana kaya let's go. Okay. Tayo. Let's go. At sa lahat po ng bago lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-on ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video nating ilalabas katulad po nito. Let's go! At yun na nga, matapos tayo makapag-prepare ng ating gamit, agaran na rin tayong sumisid. Dito lang tayo sa likod ng isla kung saan ay medyo kubli sa hangin at alon at medyo goods naman yung visibility sa araw pong ito. Dito nga sa spot ay nagkita na rin kami ni Bro Edwin Leonis, kaya dito dalawa kaming sumisid sa bahurang ito. At sa dive pong ito, ilang bisis na rin tayong nagsagawa ng pagsisid. Kaya dito, sinubukan ko na mag-ambos sa pangantong area kung saan ay paprikol pa lang tayo. Mayroong dalawang Spanish vlog, snapper at mga good size na rin. Kaya di ko na rin pinalampas ang istang ito. Nagantay lang tayo ng tamang pagkakataon at mamit yung tamang distansya para tuluyan natin itong matira. At naging successful naman yung ating pagtira sa isdang ito. Napakaganda yung ating naging patama. Kaya ito yung ating kaunang-unahang isda sa araw kong ito. At maraming salamat po kay Sir Darius Mamadico Pistijo and family from Canada. At kay Sir Marcelo Bernaldez, maraming salamat po. At Josie Pagdon Spear Fishing. At patuloy lang tayo sa pagbaybay ng bahurang ito. Dito sa unahan ay nagsagawa tayo ng ating muling pagsisid. At dito sa may biak na bato, meron akong napansin na isang Harlequin Swift Lips at good size na rin. Kaya dahan-dahan lang tayong paprikol para hindi mabulabog ang isdang ito.
At naging maganda yung ating naging patama sa isdang ito. Kaya ito yung ating ikalawang isda sa araw pong ito. Kuridas na po yung ating ginagawa sa araw pong ito dahil kalilipas lang ng bagyo at medyo malabo sa mga spot kung saan madalas tayo makahuli ng golden trevally o kawayanon. Kaya dito nagtiyaga na lang tayo sa likod ng islang ito dahil dito ay medyo malinaw yung visibility. After nga natin masigurd yung huli nating isda, dito muli tayong nagsagawa ng pagsisid at dito mayroong nakatanaw sa atin na leopard coral trout. Kaya dito nagantay tayo ng tamang anggulo para tuluyan natin itong matira at naging goods naman yung ating pagtira sa isdang ito. Sa pagkakataon pong ito, pabalik na ako ng bangka ng magsagawa tayo ng pagsisid dito sa may pangantong area. Dito sa may malaking bato, sinubukan nating mag-ambush at sa buong kaganapan, panoorin po natin ito. Isang malaking pating ang lumapit po sa atin. Buti na lang ay hindi agresibo ang pating na ito. Kaya matapos nito, bumalik na ako ng bangka para humanap ng panibagong spot. Pating laki. Ha? Oh, buka din lang natin bye-bye. Let's go. At dito po sa ating ikalawang spot, binaybay lang namin yung bahurang ito. At dito sa bandang unahan, mayroon akong nakitang bahurang nakahiwalay. Kaya dito, sinubukan nating mag-drop at mag-ambush. At ito po yung nagpakita sa atin, grupo ng ilak o silver drummer. Malalaki na rin ito. Kaya dito, nagantay lang tayo ng tamang anggulo para matira ang isdang ito.
At sumunod na sisid dito, umabanti ako sa unahan kung saan mayroong crack ng bato. At sinuri ko kung ano yung laman ng crack na bato na ito. At dyan sa unahan, mayroon akong napansin na yellow dot sa tribali. Good size na rin, nasa 2 kilo na. Kaya dito, inantay ko na muli siyang bumalik at lumabas sa may crack na bato para muli nating matira ang isdang ito. Yun, sa pool naman nung tirahin natin ito, kaya dito hinigpitan ko na yung line para hindi niya na isabit yung ating monoline sa bato dahil may kalaliman po yung spot na ito. Around 17 meters o 18 meters. Kaya dito hinigpitan ko na para tuluyan na nating ma-secure ang isdang ito. Goods na rin ito dahil nasa 2 kilo na ang isdang ito. At sa sumunod nating isda, isang Spanish vlog snapper, hindi natin na videohan yung aktong pagtira sa isdang ito. Ito po yung ating huling isda, isang Spanish vlog snapper. Mayroon pa po tayong natirang isda, ngunit dyan sa bandang unahan ay may kalabuan na yung visibility, kaya hindi na tayo nakapag-upin pa ng camera. Kaya dito, matapos natin ma-secure ang isdang ito, bumalik na ako ng bangka para umuwi na. At meron na rin tayong pambinta at panggastos sa pang-araw-araw nating gastusin. At sa lahat po ng ating solid and silent viewers, maraming salamat po sa inyo. At shoutout na rin po kay Carino Cayadong and family, Romel Navarrete, Modisto Paul, Johnny Haitin, Dennis De La Cruz and family ng Naikabiti, Juben Silos and family ng Binangunan Rizal, kay Leopoldo Orsal at sa kanyang asawa na si Ma'am Marilo. Ganon din po, shoutout din kay Giovanni Josico ng BCG Taguig, Manila. Shoutout po kay Buit De Lumas, Romulo Rosales, Catalina Labuyog from Riyadh. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. At ganon din kay Kasalom TV, kay Marcelo Bernaldez, Fish is My Hobby Official, Rosana Villa Hermosa, Ronald Imbudo, Danilo Enchods Prince Sadalim. Shoutout po sa inyo. Kay Eduardo Yunson, Master Rafi Super Fishing. Maraming salamat po. Kay Angel Hernandez at Dindo Altichi, Robin Ignacio
at Elvis Montales and family. Ganon din kay Bronistor at Renan Spearfishing Adventure. Yan, shoutout po sa inyo. At dito po sa ating ikalawang araw na pagsisid, meron po dito nga Spanish vlog snapper, ngunit merong umagaw sa akin ng pansin dito sa ilalim ng bato. Merong grouper na nakatago sa ilalim ng bato. Kaya ito ang ating kauna-unahang isda sa araw pong ito. At ito po yung ating naging unang isda sa spot na ito. At wala na rin po tayong ibang nakitang target sa spot pong ito. Kaya matapos nito, bumalik na ako ng bangka para humanap na naman ng panibagong spot. At dito po sa ating ikalawang spot, iniwan ko lang yung bangka sa mababaw na area. At dito patuloy tayo sa pagbaybay ng pangantong ito. Dito sa unahan ay merong crack na bato, kung saan ay sinubukan natin mag-ambos sa areang ito kung ano ba yung pwede nating matira sa spot na ito. Dito nga ay nag-fish-call tayo at mayroon na mga lumabas na grupo ng Bluefin Trevally, ngunit hindi pa gaanong kalakihan, pero goods na sana ito. Ngunit nag-antay pa ako ng ibang isda at baka mayroong kasama ito na malalaki dyan sa iba na kanilang pinagsusuotan. Kaya dito ay nag-antay ako ng posibleng malalaki na lumapit sa atin. Kaya dito inayaan ko lang muna itong grupo ng Bluefin Trevally hanggang sa makalayo ito. Kaya sa dive pong ito, hindi tayo nakapagkalabit sa paghangad na mayroong malalaking lalabas dyan sa ibang kanilang pinanggalingan. Sayang, at mga good size na rin sana ang Bluefin Trevally na ito. Yun nga lang ay nagantay tayo na baka mayroon pang ibang malalaki, hanggang sa kinapos na nga tayo sa hangin at lumutang na rin tayo. At dito nga umabanti na ako sa unahan, kung saan ay muli tayong nagsagawa ng pagsisid. At doon sa nakitaan natin ng Bluefin Trevally ay hindi ko na rin kitang muli yung grupo ng Bluefin Trevally. Kaya dito sa bandang unahan ay muli tayong nagsagawa ng panibagong paninisid. At dito meron akong nakita dalawang malalapad na samaral. Kaya dito hindi ko na rin pinalampas ang isdang ito. Nagantay lang tayo ng tamang anggulo para tuluyan nating matira ang isdang ito.
At after nga natin ma-secured yung ating samaral dito sa bandang unahan, muli tayo nagsagawa ng pagsisid at meron diyan ako napansin na isang oriental sweet lips at malaki na rin ito. Kaya dito hinabangan ko na para matira ang isdang ito. Dito nga habang nagpapahinga tayo sa taas, dyan sa bandang unahan ay mayroon akong nakitang Maori Seafords na paikot-ikot lang dito sa may gilid ng bato. Kaya dito dinive down ko na para matira ang isdang ito. At ito yung napakatabang isda. Isang uri ng snapper o Maori Seafords. Kaya ayos, sob na yung ating pang-ulam sa araw pong ito. Wow! At sa muli nating paninisid dito, panibagong isda, isang mangrove snapper ang lumabas dito sa may crack na bato. Kaya dito sulit yung ating naging patama sa isdang ito. At dito po sa ating muling pagsisid, isang batfish o bayang yung isang makulit na nagaharang sa ating harapan. At malaki na rin sana ito, pero pass muna tayo sa isdang ito dahil ito ay talagang tirador ng alam nyo na. At kapag dito po sa may mga isla na mayroong maraming nakatirang tao ay hindi po ako kumukuha ng isdang ito. Kaya dito tinusok ko na lang ang isdang ito dahil sobrang kulit. At
maharang pa sa ating harapan. Loko talaga. At dito nga, bumabante ako sa unahan, mayroon sana akong nakita ditong napakalaking igat o muriil o indong naman sa ibang tawag. Napakataba sana ng ahas dagat na ito. Kaso nga lang nung tirahin natin ito ay hindi bumuka yung ating blapper. Kaya sayang at nabunot ang muriil na ito. Move on po tayo at dito humabante ako sa unahan kung saan dito mayroong kuweba na madalas ding pagtirahan ng malalaking isda. Ngunit sa pagkakataong pong ito ay wala tayong ibang nakita na malalaking isda maliban lang po dito sa dalawang samaral. Kaya dito pinili ko na yung pinakamalapad sa kanila at ito na rin yung ating tinira at goods naman yung ating naging patama sa isdang ito. At patuloy pa rin po yung ating pagbaybay ng bahurang ito dito sa bandang unahan. Merong Spanish Vlog Snapper na sumugod sa atin at good size na rin, kaya pinana na natin yung isdang ito. Goods na rin pandagdag sa ating huli. Kaso nga lang ay bahagya niya pang sinabit yung ating reel, kaya lumutang muna tayo, nagpahinga bago natin i-secure ang isdang ito. At dito po, pagabanti natin sa unahan, dyan sa may pangantong area, mayroon po diyang lapu-lapu o coral trout.
na nakatingin po sa atin. Kaya dito, dahan-dahan ko nga ginapang para ma-meet natin yung tamang distansya ng tuluyan din natin itong matira. Goods na rin po ito, pandagdag sa ating huli. At matapos po natin ma-secured ang isdang ito, dyan sa unahan, meron pong malaking bato kung saan mayroong nakasilong na Spanish Flag Snapper. Meron din po sanang malaking unicorn fish o surahan, ngunit sumuot na agad sa bato. At dito, hinantay ko na lumabas itong grupo ng malalapad na samaral. Kaya ito na yung ating naging kauli-ulihang isda sa araw pong ito. At matapos din po natin ma-secure ang isdang ito, bumalik na ako ng bangka para makapag uwi na dahil medyo hapon na rin sa mga oras pong ito. Goods na rin po ito, meron na rin tayong pambinta at meron na rin tayong masarap na ulam sa araw pong ito. Wow!